Ayan, bago po tayo magsimula, maaari po bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Melby, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Ayan, maraming salamat, Melby. Bago po kayo umupo, pakihanay po ng maayos ang inyong upuan at pakipulot na rin po ang kalat na makikita ninyo sa gilid, harap, likod at ilalim ng inyong upuan. Nauunawaan po ba? Ayan. Yan. Maayos na po? Ayan. Magandang hapon mga bata. Ayan. Maaari na pong umupo ang lahat. Ayan. Bago tayo magsimula, mayroon po bang lumiban sa klase ngayong hapon? Ayan. Ako'y nagagalak sapagkat walang lumiban sa klase ngayong hapong ito. Ayan. Kumusta naman ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ayan. Naka-uniform din ba lahat? Ayan. Mabuti naman kung ganon. Ayan. Ipagpatuloy nyo lamang ang ganyang kaugalian, ha? Ayan. Ngayon naman, mayroon ako ditong inihandang alituntunin. Ibasa nga ng sabay-sabay. Ayan, maraming salamat. Ayan, umaasa ako na gagawin ninyo ang alituntunin na ito. Hindi lamang dito sa loob ng ating silid-aralan, pati na rin po sa labas para po mapanatili natin ang kaayusan ng ating paaralan o silid-aralan. Nauunawaan po ba kung ano po ang inyong gagawin? Ayan, mabuti naman kung ganun. Mga bata, sinong nakakaalala ng ating itinalakay na araang araw? Patungkol sa nito? Melby? Patungkol sa maikling kwento. Ang maikling kwento, sino makabigay nito? Ng isang halimbawa lang ng maikling kwento. Si Langgam at si Tipaklong. Sige, isa na lang. Sino makakabigay sa akin ng mga halimbawa ng mga elemento nito? Ito ay ang tagpuan, tauhan, aral, simula, at ang huli. Ano itong huli? Ito ay ang banghay. Ito yung 5 elemento ng langgam at ang tipaklong. Naintindihan nyo ba mga bata? Mahusay at naintindihan ninyo ang ating inaral na karaang araw. Ngayon naman ay dadako tayo sa panibagong aralin. Ayan mga bata, ngayon naman dumako na tayo sa ating panibagong aralin. At ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad, okay? Meron akong ipapakitang mga larawan sa inyo at pagmasdan ang bawat larawan na ito. Okay, ano kaya ang mga napapansin nyo sa bawat larawan na ito? Ayan mga bata, tukuyin kung anong meron, kung anong nakikita sa bawat larawan na ito. Okay ba mga bata? Naiintindihan ba? Ayan mga bata. Ngayon naman, ano ang inyong mga napansin sa bawat larawan? Ayan, tama, may mga tao, may mga bola at iba pa. Ayan mga bata. Ngayon naman, bago tayo magpatuloy, narito muna ang ating mga layunin sa araling ito. Ayan, narito ang ating mga layunin. Pakibasa nga mga bata. Ayan, maraming salamat mga bata. Ayan, ngayon bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ano nga ulit ang napansin o nakita ninyo sa larawan kanina, mga bata? Ayan, tama. May mga hayop, may mga tao na nakikita doon. Ano naman kaya ang tawag natin doon, mga bata? Tama, Laika, ang tawag natin doon ay pangalan. Bakit kaya pangalan? Dahil may mga pangalan ang bawat larawan na yon, ang bawat larawan na makikita natin may mga tawag or may mga pangalan ang bawat larawan na ipinakita ko sa inyo. Ayan mga bata. Ngayon naman, sino sa inyo dito ang may alagang hayop or may alaga sa bahay? Ayan, si Mary may alaga. Ano pangalan ng alaga ni Mary? Ayan, may alaga siyang aso at pangalan ng kanyang
aso ay si Niger. Ayan, si Niger ang pangalan ng kanyang aso. Ano, bakit kaya konektado ang binigay na halimbawa ni Mary sa ating tatalakayin ngayong hapon? Ayan, mamaya malalaman natin mga bata kung ano ang kinalaman ng larawan na yun kanina na pinakita ko at halimbawa na binigay ni Mary. Ayan, mga bata. Ngayon naman, ano na nga ulit ang ating tatalakayin mga bata? Ayan, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pangalan. Ayan, tama mga bata. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa pangalan. Ayan, okay? Ang pangalan naman mga bata ay tumutukoy sa ngalan ng, ayan, meron tayong una, ngalan ng tao. Pangalawa, hayop, bagay, lugar o pook at pangyayari. Ayan mga bata. Meron tayong 5, di ba? Merong tao, merong bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ayan. Ngayon mga bata, isa-isahin natin ang bawat halimbawa ng pangalan. Okay? Unahin natin ang tao. Ayan, ayan. Sino dito may ate sa bahay? Sino may mga ate? Ayan, magagaling mga bata. Ang ate ay isang halimbawa ng tao. Ayan, sino naman dito ang nakapunta na sa doktor ay nakakita na ng doktor? Ayan, si doktor ay isang halimbawa din ng tao. At syempre, meron tayong si teacher Alice o ang gurong Alice o binibining Alice, mga bata. Ayan. Si binibining Alice ay isang halimbawa ng tao. At syempre, meron tayong si Joseph. Si Joseph ay isang 5 taong gulang na bata at siya ay isang halimbawa din ng tao. Ayan, magagaling naman talaga. Okay, ngayon dumako na tayo sa pangalawa. Okay, ang pangalawa namang halimbawa ay bagay. Ito ay patungkol sa bagay. Ano naman kaya ang bagay, no? Ay, malalaman natin. Sa bagay naman mga bata, meron tayong sapatos. Ayan, sino dito sa inyo may mga sapatos? Ayan, magaling. Meron kayong sapatos at ang sapatos ay isang halimbawa ng bagay. Ayan, pangalawa, meron tayong bag, supot, or ano kaya ang bag? Ayan, ang bag ay isang halimbawa ng bagay. Sino may mga bag dito? Ayan, tama. Ayan ay isang halimbawa ng bagay. At panghuli, meron tayong notebook, or tinatawag nating kwaderno sa Tagalog. Ayan, sila ang mga halimbawa ng ating bagay. Ayan, ngayon dumako naman tayo sa pangatlo. At ang pangatlong halimbawa ay hayop. Tayong kabayo dito mga bata. Halimbawa ng hayop. Okay, sino dito nakakita na ng kabayo o nakasakay na ng kabayo? Ayan, magaling mga bata. Ang kabayo ay isang halimbawa ng hayop. Ayan, syempre. At meron din tayong aso. Ayan, katulad ng binigay na halimbawa ng inyong kaklase kanina, meron siyang alagang aso. At ang aso ay isang halimbawa ng hayop. Ano nga ulit ang pangalan ng kanyang alaga? Tama, si Niger ang pangalan ng kanyang alaga. Ayan. Meron din tayong pusa, mga bata. Okay, ang pusa naman ay isang halimbawa din ng hayop. Bakit kaya hayop? Ayan, tama. Isang halimbawa ng hayop dahil ayan, magaling mga bata. At panghuli, meron tayong elepante. Ayan, sino dito nakakita na ng mga elepante or elepante? Ayan, magaling mga bata. Ang elepante ay isang halimbawa ng ngalan ng hayop din. Ayan, magaling mga bata. Ngayon naman, dumako na tayo sa lugar o tinatawag na pook.
Ayan, magaling. Una. Excuse me mga bata. Ayan. Una, meron tayong simbahan. Ayan, simbahan. Sino dito pumupunta sa simbahan tuwing linggo? Nagsisimba ba kayo tuwing linggo? Ayan, mga bata. Ang simbahan ay isang halimbawa ng lugar o pook kung saan pumupunta tayo or kayo, pumupunta kayo tuwing linggo para magsimba, magdasal sa Panginoon. Ayan, magaling mga bata. Pangalawa, meron tayong paaralan. Ano naman kaya ang paaralan? Pumapasok ba kayo dito? Ayan, ang paaralan, katulad ngayon dito, ayan, ay isang halimbawa ng paaralan. Ito ay kung saan kayo pumapasok mga bata, kung saan kayo natututo. Ayan, pumapasok din ba kayo araw-araw? Ayan, magaling mga bata. Dapat pumasok lagi para marami kayong matutunan sa bawat araw. Ayan, mga bata, magaling. At panghuli, meron tayong parke. Sino kaya pumunta dito sa parke? Ayan, ito ay isang pasyalan or kung saan naglalaro ang mga bata. Ayan, nagsasaya sila para maglaro. Siyempre kapag kapag walang pasok, ayan, nag-i-enjoy sila, di ba? Ayan, nakapunta na ba kayo sa parke mga bata? Ayan, magaling mga bata. At syempre, panghuli, meron tayong pangyayari. Ano naman kaya ang pangyayari? Ayan, magagaling mga bata. Ayan, syempre, sa pangyayari, meron tayong pagtatapos. Ayan, mga bata. Ano naman kaya ang pagtatapos? Ayan, ang pagtatapos, mga bata, ito ang pangarap ninyo. Pangarap ninyong paglaki. Kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral, gumraduate na kayo, o nagtapos na kayo, ang tawag natin doon ay pagtatapos. Ayan, yung nakasuot na kayo ng toga or black na damit or may toga, di ba? Ayan, ay isang halimbawa ng pagtatapos. Ayan, at syempre, meron tayong kaarawan, mga bata. Sino dito nagdiriwang ng kanilang kaarawan? Ayan, o tinatawag nating birthday. Ayan, magaling mga bata. Ang kaarawan ay isang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ayan, magaling mga bata. At panghuli, meron tayong kasal. Ano naman kaya ang kasal? Ayan, ang kasal naman mga bata, ito ang pag-iisang dibdib ng dalawang nag-iibigan. Katulad ng nanay at tatay ninyo, sila ay kinasal. So, ang kasal ay isang halimbawa. Ang kasal ay isang halimbawa ng pangyayari. Pangyayari dahil nangyayari ito sa buhay ng bawat tao. Yan, magagaling mga bata. Okay, naunawaan ba ang ating tinalakay ngayong hapon, ngayong araw, mga bata? Ayan, kung nauunawaan, ano nga ulit ang pangalan? Ayan, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pook, at pangyayari. Ayan, magagaling, mga bata. Sige nga, kung nauunawaan nga ninyo ang ating tinalakay, ang ating paksa ngayong hapon, mga bata, magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga pangalan na nakikita ninyo sa inyong paligid. Ayan, magaling mga bata. Upuan. Ayan, bag. Okay, bag. Ayan, at marami pang iba. Ayan ang halimbawa ng pangalan na nakikita natin sa ating paligid at natutukoy naman natin kung anong ngalan ito. Ayan, ang upuan ay isang bagay. Magagaling mga bata. Ayan, ngayon naman mga bata, may katanungan ba kayo patungkol sa ating tinalakay? Kung wala na, ayan, maraming salamat mga bata at sana marami kayong natutunan mga bata. Okay mga bata, ngayon magkakaroon tayo ng masayahing aktibidad. Ang aktibidad na ito, tutukuyin ninyo ang mga pangalan sa bawat larawan na ipapakita ko. Unang larawan,
Okay, magaling. Ito yung bagay. Pangalawang larawan, magaling. Ito yung tao. Pangatlong larawan, magaling. Ito yung pangyayari. Pang-apat na larawan, magaling. Ito yung lugar. Panglimang larawan, mahusay mga bata. Ito yung hayop. Okay, ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Excited na ba kayo? Okay. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat, makinig sa panuto. Magbigay ng halimbawa ng salita sa bawat kategorya ng pangalan. Naunawaan? Mga bata, ang unang pangkat? Okay. Ang pangalawang pangkat, makinig sa panuto. Isulat ang tamang pangkat ng mga pangalan gamit ang graphic organizer. Naunawaan mga bata? Okay. Meron lamang kayong 5 minuto para gawin ang aktibidad na ito at pumili kayo ng isang kalahok na magprepresent ng inyong gawain. Naunawaan mga bata? Ito yung pamantayan sa pagmarka para sa aktibidad na ito. Okay. May tanong pa ba kayo mga bata? Okay, wala. Maaari na kayong magsimula. Okay, mahusay mga bata. Ang inyong ginawa ay nagpapakita ng malikhain. Magbigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. Okay. Naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay ngayong araw? Okay. Ano nga ulit ang pangalan, Mary? Tama. Mahusay mga bata. Ang lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Talagang nakinig kayo sa ating tinalakay ngayong hapon. Mayroon ba kayong katanungan mga bata? Okay. Kung gayon, dadako na tayo sa ating individual na gawain. Ngayon naman, meron akong inihandang 3 katanungan para sa inyo. Una, paano mo magagamit ang kaalaman sa pangalan sa pang-araw-araw? Tama, magagamit natin ito sa pamamagitan ng pagkikwento sa ating pamilya o sa ating kaibigan. Pangalawa, paano makatulong sa inyo ang paggamit sa pangungusap ng pangalan? Tama, makakatulong ito para ipahayag natin ang ating nararamdaman o naiisip sa ating mga kaklase o sa ating mga pamilya. Ngayon, alam ko na naintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw, magkakaroon naman kayo ng maikling pagsusulit. Maaari nyo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong pagsusulit. Tapos na ba ang lahat? Maaari nyo nang ipasa ang papel sa harapan at ibigay sa akin. At para naman sa inyong takdang aralin, gumuhit ng 5 halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa bagay, lugar, hayop, o ngalan ng tao at pangyayari. Naintindihan ba mga bata? Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam mga bata. Maraming salamat.